Tamang paggamit ng bawat oportunidad o pagkakataon sa bawat tao. Paano nga ba ito? Ito po ang inyong usapang pinansyal. Siyempre, nagbabalik ang ating partner, si Ginoong Conrado Rojas, dito lamang sa Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng inyong Bantay OCW Foundation mula po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. At syempre, nagbabalik ang ating former First Vice President ng Land Bank of the Philippines, si Ginoong Conrado Boy Rojas. Hi Sir Boy, kumusta? Good day everyone, maraming salamat at nandito na naman tayo. At it's nice to be back to Bantay OCW. Oo, na-miss namin ang aming bunker. At akala ko hanggang Zoom na lang tayo, hindi ba? So, Parang kailan lang? tagal-tagal na rin yun. Oo, at salamat po sa opportunity na ito, magkakasama tayo. Pero speaking of opportunity, yan na yung sinasabi ko eh. Paano nga ba ang tamang paggamit nito? Well, kailangan talagang napapansin natin na ang tao binibigyan ng equal opportunity, yung sabi na 24/7. Okay. Pero yung material na bagay, hindi talaga mapoprovide yung equal provision for all. Yung sinasabi niyong 24/7, lahat tayo, kahit anong kalagayan ng estado natin sa buhay, pareho tayong may 24 oras. Correct. Ang trick is, ang oras hindi siya humihinto sa wishes ng tao. Opo. So, tumatakbo yan. Ngayon, kailangan meron kang abilidad na ma-detect mo na, am I losing opportunity or am I already encountering an opportunity to take it? Am I ready for it? Kasi taking the opportunity as they come also requires some form of preparation. At saka yung continuous learning and also continuous unlearning. Kasi meron tayong minsan na pag nanonood ka sa YouTube, nanonood ka sa kung ano-anong ni-research mo, sabi ko, ang ganda ng library na yun, ang mundo. Nung panahon namin, kailangan may library card ka. Ano lang yan, 8 to 5 o'clock lang yan. Pero ngayon, 24/7 available. Pero dapat marunong ka. Kasi kung hindi ka careful, pagbukas mo ng internet, depende sa background mo, sa interest mo, baka maligaw ka. Oo, sabi nga kahit ano, available na ngayon dyan. Correct. So talagang matalinong pagpili kung Correct. ano yung interest niya at yung kailangan niya, Sir Conrad. At saka yung guide siguro is, maliwanag ba sa iyo kung anong gusto mo? Opo. Ano bang design ng buhay mo? Bakit ka nandito? Kung medyo maliwanag na yan, medyo mas maganda ang tahak ng journey. Tawag journey of empowerment. So ano mga edad yan? Dapat na maliwanag sa kanila yan. Actually, dapat mas maliit pa lang. Bata pa? I've encountered a lot of sa YouTube at saka yung mga Google na yan. Interaction also, even some seminars na maliit pa lang. Yung mga successful, pag binantayan mo, kung mahirap, they went through the struggle and overcome it. They get certain inspiration and they went through it. But it's easier said than done. Mabigat din talaga. Pero Sir Boy, ang laki ng papel ng mga magulang para igiya yung kanilang mga anak. May statistics sa US na absence of a father or absence of a family can affect greatly, negatively, the outcome of mga tao as they grow up. So big deal talaga yung direction pala ng tatay. Oo, ng tatay at parents. Oo. Malaking factor din tatay. That's why tama-tama OFW, no? So, hiwalay sila. At maganda naman kasi dati mahal mag long distance. O ngayon, wala na excuse. So, pwede pa rin ng face to face in the sense na sa Zoom, virtual face to face. Yun naman yung pasalamat natin sa technology. Correct. Pero again, ang question is, paano mag-guide ng tatay? O nung nanay. Nanay. Kung siya rin wala. Kasi you cannot give something. That's So, true. ang continuous education must be clear. Education, not the formal one, but also yung spirituality ng bawat isa. Ano bang tama? So, yung maaga pa lang, kung may bawat isa, ang tawagan nila, accountability partners. So, kung sa isang pamilya, accountable yung tatay sa pamilya niya, nanay, ganun din, at saka mga bata. And appropriately,
they should be talking about it. Of course, ang danger lang is kung masyado na mahabang oras talking about the problem that they cannot do anything. Maganda yung anything, yung dapat ang focus nila doon sa mga bagay na makapagbigay ng pag-uunlad sa kanila spiritually. Meron akong ano dyan merong acronym SELF-PPP. Ano nga po yan? SELF. Okay. Tatlong P. Ang self, ang S is spirituality, E is education, and then L is leadership. Even at a younger age, kailangan tinitingnan na ng bata ang basics ng leadership na nakikita sa tatay. Tapos yung F, finances. Interesting, maganda pag-usapan ng finances. Kasi maski yung mga nagpapautang na dapat tingnan, ako suggestion, tingnan ang gobyerno, titingnan niya ako nagpapautang. Hindi lang yung farmer o fisher folk, kundi yung pamilya niya. Farmer and the family, fisher folk and the family, SME and family. Bakit po mahalaga na yung i-profile din pati yung family? Actually, ang profile, sila mismo. Okay. Secondary lang yung policymaker. Okay. The idea is, you work as enterprise. Hindi ka naman pwede solo. In fact, one of the causes ng away-away ng Mr. and Mrs. kung sa kanya-kanyang kita dito, tapos of course, under negotiation kung paano gastusin. But if you have some kind of a consolidated assets, liabilities, and capital, yung sense na lahat na pumapasok na pera, parang ikaw isang bansa na maliit. Titingnan mo yung pumapasok. So kung mag-decide na umutang, mag-decide na gumastos, any of those decisions can affect the other parts of the family. So I think something na yun ang tinutuloy ko for the last, during the virtual, itong pandemic time, pwedeng tingnan natin, hindi lang isa, but members of the family. Kasi alam ko, Sir Boy, talaga may tutok ka, no? May focus ka, lalo na sa mga kabataan, kung paano mo sila ikino-coach. Yes, yung mentoring sessions, ang balita, maganda to kasi the previous one, nakaabot kami ng 52. Pero nakaano lang, I think nakakompleto doon, mga 3-4 lang. But still, I'm happy with the life of those 3 or 4 na isa na hindi pa nakagraduate, naka-acquire na ng condo. Wow! Nakakatuwa. Nag-aaral siya pero nagtatrabaho siya online sa US. Kasi yung mga bata ngayon nagkakapera di ba? Dahil lamang sa kung ano yung available dyan at hindi dahil sa pinag-aralan nila. Saka maganda kasi maliwanag na sa kanya. Naturuan na kasi sila yung journey of empowerment. 4 phases ng buhay. Nagsimula sa panahon na ikaw ay bata pa. Lahat na gastos mo, gastos ng parents mo. O gastos ng scholarship. Pero once you start working, natututo ka, pero kumikita ka na. Pero kailangan din sa journey na yan, maliwanag. Sabi nga, begin with the end in mind. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo by the time na you are approaching retirement? So ngayon pa lang, tingin ko ang mga millennials ang may condemnation sa kanila na parang happy-go-lucky. Pero ang pananaw ko hindi pag-usapan ninyo tungkol sa buhay niya in the future, interested sila. O seryoso talaga sila? Ay, seryoso sila. Ang feeling nila, they have the skills. They have the capability. Mas hindi pa yata seryoso ng mga panahon natin. Actually, diba? Pwede. Oo, tayo pa yata hindi seryoso. Kasi nga, ang parents natin medyo andun ang support. Ngayon kasi masyadong independent. Pero pag pinag-usapan ang kanyang buhay, I think they become more serious about it. At nakikita ko dito sa 3-4 na mini-mentor ko na nakakatuwa kasi there was a time last December, sabi ko magkita-kita naman tayo. So usually I spend for it. Talaga natuwa ako nung sabi nila, "Sir, pwede ba ako naman magtatayo?" Ako naman magtatayo kasi sir, iba naman din nung panahon noon kasi solong anak talagang mahirap. Sabi niya, ako naman ang gagastos. Sabi naman ng isa, pwede ko mag-share din yan kasi Sir Boy, ganito na rin ako ngayon. So nakakatuwa na nakikita mo sa mukha nila yung hope. Hindi siya hopelessness, but hope. Pareho silang solong anak na napakababa lang kinikita. So pwede natin sabihin na sila yung gumagamit ng tama sa mga opportunity o pagkakataon ngayon. Correct. Yung isa naman, ganun din, online din ang kanyang trabaho. Pero hindi call center. Online on, I think, compliance and risk management. Which you can find, those topics you can find in the Google. Pero grabe, no? Binago ng technology
Yes. Yung daigdig ng paghahanap buhay. Kasi nung panahon natin, talagang dapat physically, nandun tayo sa opisina, nandun tayo sa work area. Ngayon, kahit saan sila naroon. Pwede silang kumita. Oo. Tsaka, naging maliwanag kung ano gusto nang gawin. Yes. Ang kailangan lang nila is someone to talk to from time to time while they're busy. That's why yung mentoring is a lifetime relationship actually. Para kung sa spirituality, parang discipleship. Oo nga, oo nga. Paano po yan minamatch ngayon ng magulang doon sa anak? Kasi, halimbawa, katulad po natin, yung mga anak natin, millennial, di ba? Paano natin yan i-judge dapat para yung mga magulang na nakatutok sa atin and yung mga anak pati na nakatutok sa amin ngayon, yan, paano natin pagtatagpuin yung dalawang parte na yan? Magsisimula tayo doon sa OFW mismo. Okay. Pag na-recognize niya na meron siyang a lot of learnings to learn, is very important. Kasi so much lang yung alam niya baka nakakonsentrate lang siya doon. Hindi pwede, ang buhay kasi masyadong wide. And then, doon sa asawa niya, sa mga anak niya. Pag may buy-in, we can organize, kahit ano lang, we can start with maybe isang dosen ng pamilya. Pero ang approach dyan, pwedeng hindi sabay. Pwedeng sa una, lahat sila nandyan. Tapos tingnan kung interesado o na. Kasi nakita ko na ito sa yung classmate ng misis ko na nasa Athens. Opo. Na ginawa niya, ang grupo naman nila tawag na OFW Legend. Okay. So sabi niya, there are 52 weeks in a year. So sabi niya, wala naman masyadong trabaho dun kasi wala masyadong problema. So ginawa niya, upgrade of skills. So nag-virtual seminars every week. So nag-iimbita siya ng mga iba-ibang government agency speakers dito sa Pilipinas every Sunday. Uy, grabe yun ha. Very fruitful yun. Na-invite din ako. Oo. May first topic. Speaker ka rin. First topic ko senior citizen. Kasi senior citizen ako. So napansin ko, nag-attend muna ako ng seminar ahead of me. Napansin ko, lawyer nagsasalita. Opo. Pinag-usapan na ito po sa batas, which is also very important. So pagdating sa time ko, we just briefly talk about the law. At saka napansin ko, sabi ko, yung senior citizen law, ang pinag-usapan yung enjoyment of discount. Ang pananaw ko iba Kung maging senior citizen ka na, dapat marami ka ng alam. Dapat pag-uwi mo, hindi yung hahanapin ka ng mga kaibigan mo at saka classmate mo dati, at saka mga mag-anak, because of your maybe t-shirt, maybe kung anong bit-bit mo. Dapat yan, mas maganda kung pupunta sila dahil gusto magkonsulta. Oo. Kasi tawag dapat sa iyo, expat So, ang dami mo natutunan dun sa pinagtrabahoan mo dati. Sabi mo, 10 years ka na, 20 years. I'm sure dami mo natutunan tungkol sa buhay. So, then yun ang pwede mong i-share na I would expect kung ikaw ay OFW, hindi mo na kailangan ng discount. Pero kung gusto mo mag-enjoy, okay lang. Pero sandali nang dahil nga sa discount na yan, talagang looking forward ang marami na mag-C60 na siya. At saka hindi na nahihiyang sabihin na, mag-C60 na ako. Tama yun, pero huwag lang dun. Huwag nakadwell doon. Gusto ko sana, wala lang yan, peripheral. On the side kasi ang dating dun, parang, tingnan mo yung batas nakalagay pa dun na, pag OFW, pag ano ka daw, yung senior citizen, may right ka pa daw na maghanap ng hanap buhay. Hello? Nag-retire ka na, tapos sa paghahanap ka pa ng trabaho, ibig sabihin, kulang. Dapat yan ang kaalaman, lumalawak. So people will seek you for your advice. So ikaw na ngayon, ikaw, ang magtuturo o tutulong sa kanila ngayon. Oh, that's pamilya very nice. mo, subdivision mo, barangay, well, siguro may council din na mga barangay captain ng mga bata, yung kabataan barangay will be talking to you, konsultahin kayo. So magiging barangay consultant. Oo nga. At napakalaking tulong nun. And to recap, Mr. Rojas, anong gusto mong sabihin sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa inyo ngayon? May kinalaman dito sa tamang paggamit ng mga oportunidad na nakalaan sa ating ngayon. Focus lang tayo sa expectation ng tao. Ang karamihang naririnig natin sa Western countries, yung sinasabi nilang dapat daw equality of outcome. Medyo mahirap yun kasi hindi pwede mag-guarantee ng outcome. Dapat equality in opportunity which God has given us 24/7 sa lahat. So, kailangan bantayan natin na habang lumilipas ang panahon, we should always be ready to grab whatever opportunity comes along and make sure tuloy-tuloy ang empowerment in your journey. Consciousness lang yan na dapat
Lumilipas ang panahon, lumilipas ang araw, ang linggo, nagsi-self-check. Meron bang bago akong natutunan? At kung may natutunan ako, may ipapasa ko ba yan sa pamilya ko, sa anak ko? Instead na ikaw ay reklamuhin ng pamilya mo. Kasi dapat lahat nag-upgrade. We were designed to grow, and when we talk about growing, we mean may pakinabang ang mga tao sa paligid sa akin. Thank you very much po. Naku, marami kami natutunan muli kay Ginoong Rojas. Si Ginoong Conrado Rojas, ang former First Vice President ng Land Bank of the Philippines, ang ating banker sa ating usapang pinansyal. Dito lamang sa Pilipinas Online Bantay OCW, hatid po ng inyong Bantay OCW Foundation sa Inquirer.net at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. We will invite you to the public performance which will be held on June 11 at 2 p.m. and also 7 p.m. at Sorea Theater. The Yamato performance will be presented by JT International Philippines Inc. and official venue Sorea Resort Entertainment City. Of course, organized by the Japan Foundation Manila. Marami pong salamat sa Stonehouse Hotel sa pagbibigay daan po sa maraming mga episodes ng ating Bantay OCW program, kaagapay ng ating mga OFWs mula noon hanggang ngayon. Ang Stonehouse Hotel ay matatagpuan sa Quezon City, sa Maynila at maging sa Pasay City. Makipag-ugnayan lamang sa kanila at very affordable rates ang kanilang offer para sa ating mga kababayan, OFW o hindi man pansamantalang nanunuluyan dito po sa Metro Manila. Narito ang Stonehouse Hotel. Maraming salamat po sa inyo.